So sa naging panayam nga po ng Vatican trainer na si Robert Garcia, prangka na sinabi nito mga idol, palagi daw ito kampi sa mga laban ni Manny Pacquiao, lalo pa tinumba nito mga alaga ni Robert noong prime pa ni Pacman. Pero sa paparating na rematch nito kay Mayweather Jr., nagdadalawang isip si Robert mga boss kung pipiliin pa ba nito si Boss Manny na manalo. Dahil bilang boxing trainer daw, marami daw ito nakikita na mali sa preparasyon ni Pacman, lalo na sa ilang milyang bundok na inaakyat nito araw-araw. At kung ipagpatuloy daw ni Pacman ang ganitong training, may paglalagyan daw talaga ito sa laban kay Floyd. Hindi na daw advisable ang ganitong training kagaya kay Pacman. Okay lang daw sana mga idol kung mas bata pa ito, pero dahil malapit na mag-50 anyos si Pacman, talagang ibang usapan na to mga boss. At ayon pa sa source na Robert mga boss, para daw sa paghahanda ni Floyd sa laban na to, hindi daw masyado intense ang kanyang ensayo at napapalibutan daw ito ng mga profesional. At para kay Robert, ito daw talaga ang tamang gawin. Matanda na daw si Pacman, kaya wag na daw nito masyado pagurin ang kanyang sarili sa training. Dahil ang galing daw ni Pacman hindi naman nawala mga idol. Hindi na daw nito kailangan magpagod pa sa ensayo dahil siguradong sisingilin daw si Pacman sa aktual na laban. Samantala marami na nga po tayo mga boss narinig na pag-aangas ni General Casimero, lalo na kung pag-uusapan nito ang mortal na karibal niya na si Naoya Inoue. Pero sa ngayon mga boss, ito na talagang pinakamatinding pag-aangas na sinabi ni Alas kay Inoue, kung saan nagbigay ito ng partida si Japanese Monster. Ano yung mga idol? Sakaling lumaban daw si Inoue sa tubong ormo, kaliwang kamay lang daw sapat na para talunin si Inoue. Aba, ang lupit talaga ni Casimero mga idol. Malaking kumpiyansa nito na hindi makakaligtas si Inoue sa kanyang left hook, kung saan malaki naman ang tiwala natin dito mga boss. Masyado mabangis naman talaga ang kaliwa ni Casimero. Marami na ito pinabagsak na kalaban. Pero ang tanong dito mga idol, makakatama kaya ito kay Inoue? Dahil kung pagbabasihan natin mga boss, sa laban ni Inoue kay Nakatani, halos bilang lamang nakaliwang na ipalanding ni Junto Boy sa katawan at mukha ni Inoue, na di masamak na mas mahaba ito, matulis at mabilis kumpara kay Casimero. Kailangan mo na magpasuntok ni Nakatani ng 3 suntok kay Inoue bago makadikit ang kanyang kaliwa. Kaya hindi natin alam mga boss kung paano ni Casimero mailanding ang kanyang kaliwa kay Inoue. Baka kailangan mo na magpasuntok ni Alas ng 8 beses bago makadikit ito kay Inoue sa bakbakan. Ano sa tingin nyo dito mga boss? Sa kabilang banda naman mga idol, speaking nga po kay Naoya Inoue, narong rumors naman po mga idol sa social media na umiiwas daw si Naoya Inoue na labanan ng kakapanalo lamang na si Pilipos Ngitomba. Namon daw kasi ni Pilipos si Inoue pero ayaw pumalag. Wala, nakakatawa talaga itong si Pilipos. Natural lang mga idol na ayaw ito pansinin ni Inoue dahil hindi naman ito kilala ng Hapon. Ano ba ang kayang i-offer ni Pilipos kay Inoue para labanan siya ng Hapon? Mag-mandatory muna si Pilipos sa mga titulo ni Inoue para mapansin ito ng Hapon. Talunin muna nito si Nakatani at Picasso bago si Inoue. Talagang publicity lang ito mga idol para sa African fighter. Ang tirahin si Inoue, isa talaga sa magpapasikat kay Pilipos.